Medyo malalaki na ang mga bangus natin. Kaya na nilang kumain kahit mahangin at may alon. Kaya nga 2 times a day na tayo kung magpakain ng feeds. Unta pa yon ng tinapay na binibigay natin sa kanila. Ngayon nga ay magpapakain tayo ng mga bangus at yung mga nakikisaling ibon dito sa maliit natin na pond. At habang ginagawa ko yon, ay i-share ko sa inyo ang kunting parte ng istorya ng buhay ko. Malay mo, ma-inspire ka at i-follow mo ko. I used to keep my story private for the longest time. Yung tipong taga-like lang pag nagbabrowse ng Facebook. Minsan nga pala kailangan din magbigay ng heart kung merong kailangan botohan. Nakakapag-post din pala minsan pag nag-share ng kakulitan ng mga anak. Kumbaga, wala talagang gaanong kwento tungkol sa'yo. Alam ko, maraming makaka-relate sa akin dyan. Until one day, naimbitahan ako maging speaker sa graduation ng school sa barangay namin. Not a big school. Kung tutusin nga, bilang lang ang tao na present sa event na yon. But it feels good after I delivered my speech. Masarap pala sa pakiramdam na may taong excited na makinig sa istorya mo. At higit sa lahat, yung magkaroon ka ng opportunity to inspire and influence other people using your own story. Na minsan, hindi man lang sumagi sa isip mo. After ng event na yon, na-realize ko na hindi pala sapat na matuto tayo para lang sa sarili natin. Mas masarap pa rin pala ang pakiramdam ang ma-share mo ang natutunan mo sa iba na hindi mo alam ang maliit na bagay para sa'yo ay pwedeng magbago ng buhay ng iba. Bago ako nag-settle dito sa probinsya, ay matagal muna ako nanirahan sa metro. In my 12 year of stay, ay naging makulay ang buhay ko. Naging worker ako sa isang manufacturing company. Nagsalita din ako ng Ingles nung napasok ako sa BPO industry as a call center agent. Siyempre may accent tayo kunti doon. I was also given an opportunity to lead a team and manage an operations team. Based sa experience ko, masasabi ko na masaya at maayos naman ang buhay sa syudad. Maraming opportunity basta masipag ka lang. Ang kaibahan lang ay dito sa probinsya, walang gaanong traffic. Para sa akin, mas unti ang nasasayang na oras sa travel time. Sariwa pa ang hangin dahil hindi pa masyadong siksikan. Nang makabili nga ako ng fish pond, ay nag-decide kami na umuwi ng probinsya para ma-manage namin ng maayos ang business. Pero bago yon, nag-apply muna ako ng trabaho sa ibang bansa. Pero ayaw ko mag-abroad. Gusto ko dito lang. Ang goal ko that time ay maghanap ng company sa US na nangangailangan ng service ko. Bibigyan ako ng trabaho habang nasa bahay lang. Yung tipong nasa ibang bansa ang trabaho mo tapos uwian ka dito sa Pilipinas. Luckily, nakahanap naman agad ako at yun pa rin ang client ko hanggang ngayon. I still have full-time job up until this time as a freelancer. Yan ang tawag sa trabaho ko. We serviced company from other countries. Siyempre, dollar din ang sweldo kaya hindi na masama. More importantly, wala kami office sa Manila kaya hindi ko kailangan lumuwas from time to time. Permanent work at home. Kaya nga minsan, dito na ako sa fish pond nagtatrabaho. Importante akong natutunan sa buhay. Yun ay everyone can be limitless. Limitless in a sense na walang makakapigil sa iyong mangarap at tuparin ang mga pangarap mo. All we need is 3-letter M's. Una is your mindset. Kailangan solid ang tiwala mo sa sarili mo. Kaya mo. Doesn't matter if others says otherwise. Pangalawa is yung motivation. Kailangan motivated ka. Kailangan gusto mo talaga. Hindi pwedeng gusto ng iba kaya gusto mo na rin. Dapat yung totoong nanggagaling sa puso mo. Kaya nga, ito dapat ang reason kung bakit ka bumabangon. Panghuli ay method. Ngayon na maayos ng mindset mo at motivated ka to achieve your goal, kailangan mo na aralin, matutunan ng paraan kung paano mo ma-achieve yun. Put action, ika nga. Para sa ating mga kalalakihan, parang manliligaw ka lang. Una, your mindset should be gusto mo talaga siya, hindi yung papaasahin mo lang. Siyempre, deserve ka niya. Charot lang. Now that you liked her, you are fully motivated to do whatever it takes para maging jowa mo siya, di ba? Dito na papasok yung method. Dapat alam mo kung paano mo siya mapapasagot. Halimbawa, based sa research mo, ay gusto ng girl ng matangkad. Aba, growy din. Kung gusto ng girl ng maputi, abay baka gusto mo naman lumayo-layo sa tirika ng araw. My point is, once you know what needs to be done, you need to put action on it. Hindi sapat na alam mo lang at hindi mo naman inaksyonan. Kung ganun kasi yung mangyayari, malamang ikinasal na siya sa iba, tapos ikaw, single pa. Let's talk about Project 1 Million Quick. Ito ang lagi kong binabanggit sa mga vlog ko. Nung nabili ko ang fish pan na to, alam ko ang potential nito. Kaya kahit sabi ng iba na masyado mataas daw ang 1 million, lalo pag nagsisimula ka pa lang, para sa akin, maaring mataas nga, pero hindi ibig sabihin nun, imposible itong maabot. My mindset is solid, na kaya abutin ang 1 million. And that makes me wake up every day, motivated. And now that I have the right mindset and motivation, all we need to do is to put action and execute the method. Ang tanong ng ilan, paano daw pag hindi ko na-hit ang 1 million? Sabi ko naman, mali yung tanong. Dapat na tanong, what's next pag na-hit natin ang 1 million? Pag hindi ko kasi na-hit yung goal at mag-end lang tayo ng 950,000 this year, masaya pa rin ako. Then more likely, the same goal pa rin tayo next year. Ang kaibahan lang ay maghahanap tayo ng other method hanggang ma-hit natin yung goal na yan. I hope I am making sense. O siya, ang dami ko ng kuda. Hanggang dito na muna. Mukhang
busog na ang mga bangus at ibon natin. Salamat sa pagsama.